Praise the Lord! Sarap magpuri sa ating Panginoon. Lalo na kung ang kanyang spirito ay dumadaloy sa kanyang mga alagad. Kaya sa mga oras na ito mga kapatid ay tayo naman po ay makinig ng pagbabasa. Narito po ang ating tagapagsalita, Brother Joseph. Praise God, purihin ang Panginoon sa pagkakataon na pinagkaroon niya muli sa bawat isa. Praise God, malaya na pa kayo mga kapatid. Amen! Kaya hindi pa kayo malaya. Tapos na ang Jubilee mga kapatid. Tunay na ang iglesia nito. Siguro naman sa mga nakadalo, pinagpala kayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Kaya maging ako man din mga kapatid ay sabi ko nga, lagi kong sinasabi na kung tutuusin kahit na hindi na ako tumayo sa iglesia ito ay sa mga narinig ko ay okay na ako mga kapatid, pero isang bagay, isputing patotoo, isang bagay ang mga pangyayari na naunawaan ko mga kapatid na hindi ko lubos maisip mga kapatid na maging sila Pastor Efren na sinasabi na kung magpapagamit ka o sino man na tatayo rito ay pagpapalain ka mga kapatid. Kung anumang bagay o sarili mo man ang papagamit mo sa iglesia ito ay nandoon ang pag-iingat at pagpapala ng Diyos. Alam niyo ba, konting patuto lang mga kapatid. Nung nakaraan, hindi ko alam kung anong araw yun. Last week, nagbiyahe ko ng Metro Manila. Yung pinsan ko, hinatid ko kasi nga malaki ang tiyan. Parang kung titignan mo, parang kambal yung tiyan niya, kambal yung nasa ilalim. So, yung pinsan ko, nagdesisyon na mag-second opinion. Kasi nga almost 100,000 na ang nagastos nila dyan sa Villaflor. Nahirapan pa rin, hindi pa rin siya nagiging maayos yung kanya kasi ang diagnose sa kanya, mayroon siyang bara sa puso. Yung, hindi ko alam kung alam niyo yung vein, yung mga vein dyan, marado. Ang suggestion ng doktor ay operahan, tatanggalin, lalagyan. Bypass operation sa madaling salita. So, ibig sabihin, hindi siya gano'ng nakakaihi. Kaya tinakbo namin sa hospital for the second opinion. Ngayon, nung nandoon kami, mga kapatid, ay yun, ginawa kagad ng doktor. Ang doktor niya ay galing sa PGH, Philippine General Hospital, mga kapatid. So, magagaling din. Talagang pamilya ito. Yun, tinanggal yung sa tiyan niya. Sabado yun, umuwi kami ng madaling araw, alauna, galing kami doon. Tapos, nabalitaan namin, okay naman na siya bago kami umalis. Yun nga, malakas na, nakangiti siya. Malakas na ako, na nakaramdam siya ng kaginhawaan kasi natanggal yung ventilators na tubig. Akalain mo yung ventilators, ang dami, kaya parang kambal na kambal yung kung tignan mo, ang laki talaga. Nung natanggal yun, kasi kasama ko hanggang sa hospital, okay ako, magaan na ang pakiramdam ko. Kaya nag-decide yung kapatid kasi ako ang nag-drive sa sasakyan nila. Nung pag-uwi namin yan, siguro mga alas 12 o hapon na, nag-chat sila na nahilo daw. Binalik ulit sa ospital. Yun, hanggang sa Sunday, nag-call siya ng coma. Ay nagulat ako kasi nung bago ako umalis doon, bago kami umalis, nag-pray sila. Kasi yung tita ko doon, devoted sa El Shaddai. Kaya nag-pray sila ng mga yung Hail Mary, manamin, Hail Mary. Hindi ko naman question yun mga kapatid kasi nga nire-respeto ko naman kung ano ang kanilang pananampalataya. Ang nag-pray na lang ako na sana maunawaan nila, maintindihan nila. Pero minsan sinabi ko na rin sa kanila. Pero pagkatapos silang nag-pray, kinausap ko yung pinsan ko bilang isang
ang lingkod ng Diyos, may authority siguro ko kung sa nalaman ko na kailangan kong sabihin yung mga bagay na kailangan din niyang malaman. Sabi ko sa kanya, insan, huwag ka nang kung saan dumirik ka ng mga himiri, magdirik ka na lang, sabi ko. Diyos na lang, sa Diyos ka na lang tumawag. Kasi kung marami kang, kasi nga, ang diagnose pa ng mga iba dito, kinukulang daw. Kinukulang, maraming albularyo, pangatlo na yung albularyo, kinukulang daw siya. Sabi ko naman sa kanya, minsan magtiwala ka lang sa Diyos. Huwag kang matakot sa mangkukulam kasi walang kakayahan, nakukunin yung buhay mo, sabi ko sa kanya. Ang Diyos lang, ang may karapatan, nakukuha ng buhay mo. Pero huwag mong kalimutan, sabi ko sa kanya, na tumawag ka, direkta sa Diyos, na ipanalangin mo yung sarili mo, na bigyan ka ng kalakasan, pagkakataon, para makilala mo siya at maibsan yung mga karamdaman mo, sabi ko sa kanya. Yun, sabi niya, sige, kuya, sabi niya kasi mas matanda ako ng konti. Salamat, sabi niya sa akin. Ayun nga, nung Sunday nga noon, nalaman na ng coma. Sabi ko, at nangyari na nandoon na umuwi kami dito, yung kapatid niya, sabi niya sa akin, kanyan, papunta tayo ng Jubilee. Kuya, sabi nung kapatid niyang babae, yung pinakapangalan nila, anong sasakyan niyo? Papunta doon sa Umingan kasi alam din niya na pupunta kami doon. At alam din niya yung sasakyan wala pa. Tricycle, sabi niya sa akin, pagod na kayo. Magdadrive pa kayo ng tricycle, hindi nyo kayanin. Sabi niya, parang sabi niya, in-offer nila yung sasakyan nila, yung red, na isa. Gamitin na lang yung sasakyan na isa. Ang gusto niya, yung bago, yung Vios. Sabi ko, ay, naya naman ako. Hindi na, sabi ko kasi alam ko naman na mas mababa yun, yung isa na lang. Mga kapatid, at ito ang nangyari. Hindi namin alam, walang kaming kamalayan. Sabi ko, ipag-pray natin yung tao yun. Hindi namin alam na coma na pala siya. Nung sanding yun, hindi namin alam. Kasi hindi nga kami makontak. Kinukontak daw ako kasi nga magdadrive ako ulit. Papunta doon. Yan. Kasi ang magtatanggal ng tubo, yung family, hindi yung doktor. So yung kapatid na babae, siya ang magtatanggal na authorized para i-give up yung buhay niya. Hindi nila ako makontak, kaya kumuha sila ng ibang driver. Mga kapatid. Naalala ko mga kapatid na minsan hindi ko maunawaan. Naintindihan ko na ngayon. Alam niyo ba na yung sasakyan na inalaw sa amin na hindi ko naman hinihiram. Sa Biblia, isang malamig na tubig lang. Sabi doon na sa mga lingkod ng Diyos ay magkaroon ka ng kabutihan sa taong yun. Pagpapalain na yung tao na nagbigay ng isang basong tubig, naalala ko, kasi nga kami lahat pinag-pray namin. Bakit gano'n? Parang mamamatay pa yata, sabi ko sa isip-isip ko. Pati alam niyo, nangyari, nung punta ako nung gabi, sinuli ko yung sasakyan, umiyak yung nanay sa akin, wala na, sabi niya. Kung sakaling kukuha kami ng pulinarya, sabi niya, samahan mo ulit sila kasi ikaw lang nakakaalam. Sabi ko, sige, sabi ko, pulinarya na ang sinasabi. Tapos nung pagdating doon, kasi nauna na yung kapatid niya, nakahanap ng driver. Nung tatanggalin na yung tubo, nag-response po yung tao. Nag-response po yung tao. Tapos nung oxygen na lang, kasi sinundo ng ambulansya. Siguro, kaya naman sila na susundin ng pulinarya. Kaya ambulansya yung dinala nila. Ayun, nung nasa ambulansya na, nakakona siya, nakabulagan. Hindi tinanggal na yung oxygen. Inalis, walang oxygen from Muntinlupa yun. Malayo po yun hanggang dito sa Pangasinan. Buhay na. Ngayon mga kapatid, kumakain na siya. Gusto niyang magpalabas na mga kapatid. Kaya sabi ko mga kapatid, yung panalangin, napakahalaga pala mga kapatid. Akala ko minsan, kahit na hindi natin kasama sa iglesia ito, siguro minsan naisip ko yung mga panipastor dito na sinasabi niya yung
yung sa dinala, may isa pang kwento, dinala daw sa impyerno. Kaya gusto kong dalhin si Pastor doon. Siguro kung tamang tao lang yung makakausap niya, baka magpapabautis mo siya. Kasi kung nung namatay siya ng minutes, dinala daw siya sa impyerno. Nakita daw niya yung mga kapitbahay niyang namatay na rin nandoon. Ay, sino bang kapitbahay niya? Ay, wala, yun naman kami. Kaya gusto kong puntaan siya, i-record yung testimony niya. At siguro may tamang tao na magsasabi sa kanya, ipapaliwanag kung ano ang impyerno, ano ang langit. Kasi hindi man niya naintindihan. Yun lang po mga kapatid, dito muna. Siguro kung may pagkakataon, hindi ko alam ang kalooban ng Diyos sa kanila. Kasi yung lola namin, devoted yan sa Catholic, pero sa huling sandali ng buhay niya, tumanggap siya. Kadala pa namin dito minsan yung lola namin. Tumanggap siya. Kung sa misa-misa lang, sa mga revolto, ay talagang hindi mo siya mauunahan. Marami talaga. Pero tumanggap siya. Hindi ko alam, mga kapatid. Kaya yun po, puri ng Panginoon na yung isang bagay ang naintindihan ko, yung paglilingkod, yung gawain ng Diyos, kung i-open mo yung mga bagay na nasa iyo, hindi po ang Diyos para pagpapalain yung tao niya kung sino man. Kundi talagang aalalahanin ng Diyos yung kabutihan ng mga ganong mga bagay. Kaya, tarapakan natin ang Panginoon. Malikli lang naman ito, yung gusto kong paiwatig.